Hello mga kasari, kumusta kayo mga kasari? Welcome ulit sa ating munting sari-sari store, sa aking munting tindahan. Kumusta kayo mga kasari? Ayos lang po ba kayo? Ayan, ako nga po pala si Lisel Domdom, ang inyong katindera from Batangas. At sa video na ito ay sasagutin natin yung isang tanong na madalas na itanong sa atin sa comment section ng mga gustong magsimula ng pagsasari-sari store. So, medyo wais na ngayon yung mga bagong mga kasari natin. Nagtatanong muna sila bago sumabak sa gera, sa stress at sa pagod. So, ayan mga kasari. Ito yung tanong ng ating ibang kasari. Ano ba talaga yung pinakamabenta at pinakamabagal na paninda sa sari-sari store para maayos yung pag-stock nila, tama yung pag-stock nila. Kahit sa mga group natin, ng group of sari-sari store owner, yan din yung madalas na tinatanong ng mga kasari natin sa mga nagsisimula magtindahan. Meron kasi ako nabasa na worth 100,000, talagang siguro hindi siya nagtanong. Nagtanong na lang siya nung nakapamili na siya ng halagang 100,000. So, ang daming nag-comment na dapat ganito, hindi mo dinamihan, dapat hindi mo nilahat yung puhunan. Tama yun mga kasari. Pero kung gamay mo na yung mga tao sa paligid mo, kamag-anak mo na yung mga tao sa paligid mo, alam mo na yung konsumo nila, kung anong mga brands yung gusto nila, okay lang yun. Pero kung hindi pa, mas maganda na mag-umpisa ka doon sa basic, at tanungin mo rin or pakiramdaman mo muna ang mga tao sa paligid mo kung anong brands yung gusto nila. So yan, sasagutin ko yan base sa tunay kong karanasan dito sa aking tindahan bilang tindera, araw-araw dito sa aking tindahan. Kaya kung gusto mong malaman kung alin ang hot items, mabentang items at alin ang halos hindi gumagalaw, tara, simulan na natin yan mga kasari. So alam niyo mga kasari, sa bawat tindahan, iba-iba talaga yung mga bentahan natin, kung alin yung mabentang paninda. Depende sa lugar, kaya hindi mo pwedeng gayahin yung paninda ng mga taga Visayas kung ikaw ay taga Luzon. Kasi iba-iba yung mga favorites ng mga customer. Pero kung sa tindahan ko, ang pag-uusapan, taga dito ako sa Batangas, ang pinakamabenta talaga ay yung mga easy to cook or easy to eat na pagkain, katulad nung pansit canton, mga dilata, at mabenta rin sa akin ay nalaglag ang mga pambata. So, yung mga pambata ang tinututukan ko, saka yung mga basic na pagkain mga kasari. Kasi dito sa amin mga kasari, kaya mabenta yung mga basic na pagkain or yung mga ready to eat na mga pagkain. Karamihan kasi sa mga kapitbahay namin laging nagmamadali. Or yung tipong gusto nila isang bukas lang, isang init lang, kain na agad. Yung madaling lutuin, madaling kainin. Kaya ayan, mabenta sa akin yung sardinas, noodles, pansit canton, yung mga Lucky Me at mga instant ulam. Yan yung mga malakas dito sa tindahan ko. So, minsan dahil din siguro medyo malayo kami sa bayan or sa palengke, sa pamilihan ng mga pang-ulam. Kaya kung talagang gutom na si customer at ayaw di lang bumiyahin na matagal sa papuntang palengke, sa tindahan na talaga sila bibili. At ang kagandahan pa, mura, kaya swak sa budget ng customer natin, sa customer ko. So, yan mga kasari, bakit sila mabenta? Ayan, bakit mabenta yung mga basic needs na yan? Kung mapapansin nyo, halos pare-parehas yung mga best-selling items na mga tindahan kahit saang lugar. Siguro yung mga 555 tuna, kahit saan yan meron. Yung mga murang pang araw-araw at yan yung mga mabibilis maubos. For example, yung soft drinks, kasi mura lang yung benta ko ng soft drinks dito sa amin. Itong maliit na soft drinks, ayan. Meron tayong Coke, Sprite, Lemon, Royal, meron akong ganyan. Tig 12 pesos lang yung benta ko nito mga kasari. So, ito, araw-araw, maya't maya, may bumibili nito sa akin. At partner nila dito ay tinapay. Ayan, dahil sa halagang 20 pesos, ay ito pala ay dahil sa halagang 20 pesos, ayan, combination 8 pesos at 12 pesos, 20 pesos lang yung total amount nito. May merienda na yung aking mga suki, di ba? Ayan, pag may 20 sila, meron na silang merienda. Kaya ito yung mga malalakas, Skyflakes, saka yung mga tiga 8 pesos lang kasi yung benta ko nito. Tapos yung ganito ay 10 pesos. Di nawawala sa listahan ko yung mga chicheria. Yan, laging nasa order ko yung chicheria. Yan, kadi-display ko lang yan kasari, pero ganyan na agad. Bungi-bungi na agad mga kasari. Sobrang benta niyan dito sa sari-sari store ko. Yan yung pampaakit ko dito kasi mura lang yung benta ko niya mga chicheria. Mura lang yung patong ko, konti lang. Dapat hindi mawala yung pampaakit ng mga customer nyo sa tindahan nyo.
Kasi yan ang minumurahan ko, yung ibang items mas mataas yung markup ko. Yan, lagi ko na sinishare sa inyo, 15% yung markup ko. Dito sa chichirya, yung ibang tindahan kasi 10 pesos na yung benta nila ng mga Oishi products, patata, pero ako 8 pesos pa lang. So, yan yung pang-akit ko para pumunta yung customer. Pag nandito na sila, mapapabili pa sila ng ibang paninda. So, minsan nga, kahit walang ulam, basta may chichirya, sold na. Merong mga customer ako na inuulam yung mga chichirya, yung mga mangwari chicharon ni Mangwan, yung mga big boy, yung mga chicharon, yung mga fish cracker, yan, inuulam nila yan. Minsan naman, mas mabenta sa akin yung mga 3-in-1 na kape. Sobrang benta yan, mga bilis maubos. Yung 3-in-1 na kape ko dito mga kasari, nandiyan naka-display sa taas, pero meron din akong himay dito. Sobrang bilis maubos. Pinagsabi sa akin Suki, nakapresyo lang daw siya ng kape sa bayan. Not sure kasi hindi ako namimili ng per peraso. Tapos hindi pa daw sila kailangan bumiyahe. Kasi 'di ba sa bayan, pag nagpe-per piece sila, hindi wholesale na per tie, hindi pang tindahan, mahal din yung benta nila ng per piece. At syempre, hindi na rin kailangan bumili ng mga suki natin ng per tie na malaking halaga na per tie. So dito sa sari-sari store natin, affordable yung ating mga binebenta. So nakatipid na sila sa pamasahe, maliban na lang talagang grocery yung bibilihin nila or maramihan. So dito naman tayo sa mga detergent na sabon kasi karamihan hindi nag-go-grocery yung mga nanay kasi busy na at minsan budgeted yung pera. So mas convenient bumili sa tindahan habang naglalaba or kailan nila maisipang maglaba. So dito naman sa bigas, so ito yung aking binibentang bigas. Ayan, mas maganda mga kasari ay magandang bigas yung ibenta nyo kasi ito subok na to ng mga suki ko na masarap. Ayan, ang paninda ko na to ay ito rin yung gamit namin kaya alam kong masarap yan. Matagal mapanis, hindi nga yata napapanis yan. So hindi siya, may binenta kasi akong bigas na sa pagbagong saing malambot pero pag nabahaw, hindi mo na manguya. Sobrang tigas na pag lumamig. So alam nyo yon. Ayan mga kasari, kapag nasubukan na ng mga customer mo yung maganda yung quality ng produkto mo or ng bigas mo, babalik at babalik yan talaga kahit medyo mas mahal. Ito kasi nagmahal. From 52 pesos ang benta ko, naging 66 pesos na kasi nagmahal. Pero ngayon sa pababa na yung presyo, inuubos ko na lang to, pero sinunod ko pa rin yung puhunan. Meron pa ako diyang tig 53, pero hindi nila bet yun. Mas gusto pa rin nila ito kahit mas mahal kasi mas masarap siyang kainin. Kahit hindi masyado masarap yung ulam mo, basta masarap yung bigas mo, okay na okay. Kaya dito sila sa ganito, yung Master Chef na Hasmin. Pero syempre, hindi naman lahat ng paninda natin ay mabilis ang ikot or mabilis mabenta, di ba? Meron din talaga mga slow moving items sa tindahan ko. So yung mga slow moving items dito sa tindahan ko ay yung mga malalaki na medyo may kamahalan, katulad ng mga ito, yung mga ganitong toothpaste na nasa box, yung mga sabon na nasa box na safeguard na naka-box. Ayan, yung mga malalaking detergent na ganito, ayan, yung mga debote na Fabcon, yung mga shampoo na Fabcon, yung mga family size. Nabibenta siya pero hindi talaga siya fast moving. Yun yung observation ko. Mas gusto talaga ng mga tao yung mga nakasachet na mga maliliit. Kasi karamihan sa atin ay budgeted ang pera. Kulang sa budget. Kaya kung may 20 pesos ka lang, gusto mo makabili ng shampoo, sabon, kape, syempre, kasya na yung pera mo sa patingi-tingi. Katulad nung ating Bioderm, 20 pesos lang. So, pag may 20 pesos ka, makakaligo ka na. Pero kung budgeted ang pera mo, yun talaga ang pipiliin mo. Kung kulang ang pera mo, diyan ka talaga. Ayan, katulad dito mga kasari, yung dalawa kong size, actually tatlong size tong aking toothpaste na Colgate. Nabili ko siya sa Shopee na mas mura. So, dahil hindi siya ganun ka-fast moving, kami na lang gumagamit dahil mas malakas itong nasa sachet na 11 pesos. Ayan, parang feeling nila mas makakamura sila pero kung ikakwenta mo per gram ay mas makakamura sila sa per box. Minsan naman mga kasari, panapanahon din yung paghina or paglakas ng paninda. Merong mga panindang mabagal ngayon pero may panahon na sobrang benta ng paninda na yun. Halimbawa, yung mga school supplies natin, di ba? Pagpasukan, ayan, todo sa benta tayo. Talagang mabenta yan. Pero habang tumatagal at nagbakasyon na, wala nang gumagalaw. Kaya masasabi ko, panapanahon lang talaga ang taglakas ng mga paninda natin. Pero syempre, yung mga basic needs, huwag nating pawawalan. May mga paninda rin na dati malakas, pero ngayon humina na. Katulad nung yelo ko mga kasari. Dati araw-araw kung gumagawa ako na lang ang nananawa
Pero ngayon halos hindi na ako nakagawa araw-araw kasi karamihan ng kapitbahay ko may ref na. At minsan, kahit wala silang tindahan, sila pa mismo yung nagbebenta ng yelo sa kapitbahay nila. So talagang humina yung benta ko ng yelo. Hindi ko alam, hindi ko sure ngayong summer kung magiging mabenta siya ulit katulad ng dati. Karamihan ng mga tindahan, malakas sa kanila yung mga ripak na mantika at toyo. Hindi rin masyadong mabenta dito sa amin. Siguro kasi iba na talaga yung nakasanayan ng mga tao dito sa amin. Gusto nila yung branded or katulad dito mga naka-sealed. Ayan, pero mabenta sa akin yung mga nakaripak na paminta, mga tina, dahil wala naman silang nabibilan sa malapit na ganun. Kaya ang natutunan ko dito mga kasari, ang pag-alam kung alin ang best selling at slow moving, ang pinakamabenta at hindi na items ang napakahalaga. Diyan mo kasi makikita kung saan ka kumikita at kung alin ang dapat mong bawasan ng stocks or alin ang dapat mong damihan para mas kumita ng mas malaki. Kailangan mo ring i-adjust sa lugar mo at sa ugali ng mga suki mo, kung anong favorite nila, kung puro sachet buyer sila, kung mahilig sila sa repack, huwag kang mag-stock ng puro malalaki. Kung mabilis ang kape at soft drinks, yun yung dagdagan mo ng stocks mga kasari. So, ang diskarte sa tindahan ay parang nag-aaral ka lang yan. Ayan, kailangan mo pag-aralan yung galaw ng customer at sa tindahan mo, kailangan mong obserbahan, tapos kailangan mo mag-adjust. Hindi naayon yung paninda mo sa gusto mo, kundi kailangan iayon mo sa gusto ng customer mo. At kailangan mag-improve ka araw-araw, mag-isip ka, manood ka ng mga vlog snacks, makinig ka or magbasa ka ng mga post ng mga nag-share ng tungkol sa mga ideas ng tungkol sa pagsasari-sari store, kung paano mapalakas yung benta. So, wag kang matakot magbawas ng panindang hindi gumagalaw. At huwag ding matakot magdagdag ng mga bagong paninda. Huwag ka matakot sumubok. At iyan mga kasari, ang sagot ko sa tanong na ano ang pinakamabenta at pinakamabagal na paninda sa tindahan ko. Yan yung sagot ko. Ngayon naman mga kasari, gusto ko rin marinig sa inyo, ano ang pinakamabenta sa tindahan mo at alin naman ang pinaka hindi halos gumagalaw or slow moving dyan sa tindahan mo. I-share mo naman sa comment section para matulungan din natin ng iba pa nating mga kasari-sari store para magka-idea din sila. At kung nagustuhan mo ang vlog na ito, don't forget to like, comment, at subscribe mga kasari. Ayan, hanggang dito lang sa video na ito. Mag-subscribe kayo para mas marami pang kwentong tindahan, diskarte tips na para sa inyo. Hanggang sa susunod na video mga kasari, happy selling, God bless. Ingat kayo palagi, tuloy lang sa diskarte. Bye-bye. Bye-bye, God bless.